Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung reading mo para sa araw na to or hanggang katapusan ng month na ito. Timeless reading din naman ito kahit kailan mo ito mapanood, as long as natagpuan mo to or natagpuan ka na itong reading na to, baka para sa iyo to. Tandaan nyo lang na hindi ko kontrolado yung mga energies na mahuhugot ko rito. Pwedeng sa iba tapos na, pwedeng sa iba nangyayari or mangyayari pa lang. Okay? Hindi lahat makaka-relate dito for sure kasi hindi naman ito personal reading. At kung gusto mo naman ng personal reading ko, balak mo mag-inquire, pakitignan na lang yung mga nakasulat sa details, sa description, at pakipanood hanggang dulo. Yan. So, maraming salamat nga pala Pisces kung lagi ka nakasubaybay sa mga readings ko bago ka man or hindi. Thankful and grateful po ako sa mga comments, like, shares ninyo. Malaking bagay po. Ayan, unang card mo is Tower. Solid foundation, success with effort. Meron ka ring peacock. O baka tower moment din yan, hindi ko masabi. Malay mo naman, pwedeng may something unexpected, surpresa, pagkagulat, pagka-shock. Meron ka ring horse. Short journey. Okay. Ibig sabihin nito, this is something na pinupundar mo, binibuild mo. Pwedeng mataas na, malayo na yung narating. Pwedeng matatag na to. Or pwedeng maging successful to. Ayan. Kung ano man itong gagawin mo. Kasi pinag-effortan mo siya eh. So, for sure, kung nag-effort ka ng todo dito, Pisces, you will get something from this and maaaring maging successful yung outcome nito. Okay? At meron kang ma-pride na tao dito, kung sino man ito na makakaharap or dealing with the person na mataas. Ayan, no? Something na mataas, tower. So, sobrang taas ng pride. Hindi ko alam, ikaw ba yan or pwedeng a person na nakaka-deal mo na may mataas na pride or ego. Short journey, ayan, pwedeng iba sa inyo. Hindi ko alam, may travel ba kayo? O, maiksi lang tong travel na to, pwedeng malapit lang or pwedeng kung may sasadyain ka, hindi ka magtatagal doon, or kung meron ka mang pinagdadaanan, kung symbolic ito, ibig sabihin maiksi lang yung time na gugugulin mo dito or hindi ito magtatagal. Okay? Panandalian lang or short period mo lang mararanasan ito kung symbolic yan. Pero pwede ring travel yan. Kasi horse, may movement or travel. Ano? Kung mahilig ka sa number, lista mo nila yung mga number na makikita dito sa card. So, yung unang lumabas dito, Fire Dog. Baka may pinanganak ng Fire Dog dito, number 23. Redefine your boundaries. Next is number 47, Metal Dog. Simplify your life. Number 3, Fire Tiger. Share your gifts. Kailangan daw mag-set ng boundaries dito, Pisces. Talagang ito ay necessary, ano? Kailangan talaga nating mag-set ng healthy boundaries kasi may mga tao na lumalagpas sila sa mga limitations nila. Yung mga bagay na hindi na dapat nila pinakikialaman or pinapasok, pinupuntahan, lumalagpas nga sila doon. So, ikaw na lang yung maggawa ng boundaries, Pisces, para sa mga taong abusado or lumalagpas doon sa mga boundaries na tinutukoy dito. Okay? Sa ano man to, sa family man ito or hindi. Ayan na. You should set limitations or boundaries. Dapat hanggang ganito lang. Okay? Kasi nga, pag hindi ka nag-set ng boundary, abusuhin ka, lumalagpas sila doon sa teritoryo. Ayan.
pagsiset ng rules, limitations, or boundaries. Simplify your life. Hindi naman kailangan maging komplikado, bongga, yung mga bagay-bagay. Mas, yung maging minimalist. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Yun. Feeling ko lang hindi mo kailangan i-overcomplicate yung mga bagay-bagay. Kailangan lang maging simple. Okay? Para hindi ka nababurden or hindi ka, hindi ka nag-aaksaya ng time, ng energy dun sa mga bagay na hindi naman ganun ka-importante or priority. Okay? So, yun. Instead na marami, sabay-sabay, magulo, komplikado, simplihan mo na lang. I-simplify mo na lang. Okay? Yun yung pinapayo sa'yo dito. And share your gifts. Yan. So, nakikita ko ikaw ay generous person. Siguro may mga biyaya, magagandang bagay pa parating sa iyo. And dahil ikaw ay thankful and grateful, gusto mong ibahagi ang mga bagay na yan. I-share sa loved ones mo man or hindi. Okay? Sobrang magiging masayang-masaya yung puso mo. Siguro sobrang nag-uumapaw yung blessing sa buhay mo. And gusto mong i-share yung mga magagandang bagay na yan na nararanasan mo sa iba. So, ang ganda ng energy mo din. Sobrang cute. Ito yung pinaka-favorite card ko dito sa deck na to, Pisces. Okay, dagdag mo pa number 11 sa mga numbers mo. May Libra dito. Idagdag mo na rin number 9, Sagittarius energy. At number 4, Capricorn energy. Okay. Wow! So, nakikita ko dito is nagfo-focus ka sa kabuhayan mo, paano mo i-improve itong finances mo, maaaring abala ka sa trabaho, nag-iipon ka, basta nakikita ko dito isang focus mo, stability. Ayan o. This is pagiging stable. Or you could be holding on to something. Ayan, mahigpit ang kapit mo rito eh. Hindi ko alam, mahigpit ba kapit mo sa pera? Oo, parang masyado kang matipid, pinoprotektahan mo, halos ayaw mong gastusin, or pwedeng you are holding on to something, kung hindi man ito material o pera, na ayaw mong bitiwan tong bagay na to. Diwan ko, tao ba to, bagay, sitwasyon, meron something dito na ayaw mong i-give up basta-basta. Kasi this is something na inipon mo, pinaghirapan mo, pinundar mo, or nag-invest ka na ng marami ka nang na-invest na time dito, energy, or what. Okay. I-share mo yung excess dito sa tingin ko lang. Yun yung sinasabi dito. Pwedeng yun. Related doon. Something na pinipreserve mo eh. Ayaw mo halos mabawasan. Oo, pinaghirapan mong ipunin yan. Kaya siguro ayaw mo basta i-let go. Ayaw mo ipamigay basta-basta. So, you could be dealing with Libra, Sagittarius, and Capricorn. So, you are, ayan, fence. Importante yung bakod, fence, limitations, boundaries dito. So, nakikita ko ikaw ito. Hindi ko alam kung gumagawa ka rin ng barrier dito. Parang merong, ewan ko, barrier. Binabakuran mo para hindi ka maabala or ewan ko. You could also be, you need to protect. Parang meron kang kailangan bakuran dito eh. Na pag-aari mo or basta importante sa'yo to, gumawa ka ng, i-secure mo ba, bakuran mo. Para hindi ma-invade, alam mo yon, hindi basta ma-invade, hindi ma-threaten. Basta, something na kailangan mong bakuran, protektahan. Yun na nga yung boundaries, so bakod do. So, mag-set ka ng mga boundaries, limitations dito, barriers.
Okay, pwedeng may mga challenges dito. Pwedeng, susubukin ka, Pisces. Hanggang saan yung iyong courage, persistence. Hanggang saan ang faith mo. Pwedeng ibibigay mo lahat ng kaya mo, ng lakas mo rito, ibubuhos mo para lang protektahan ito. Kung ano man itong na-build mo ng matagal, no? Yun nga yung sabi ko something na ito. Something na na-build mo ng matagal. Kailangan mong protektahan. Siyempre, pinaghirapan mo yan. At importante sa iyo yan. Okay, at may Libra energy nga dito. So, may mga matters relating sa decision making. Yes, decision making ito. And pwedeng may mga legal matters dito. Anything na legal, pwede rin. Pwede rin balance. Pwedeng ikaw yung magiging dito, yung paano ba referee, ikaw yung nasa gitna. Kung meron mang dalawang partido dito na may conflict, ikaw yung makikinig. Parang judge ka So, alamin mo, both sides. Pwedeng tinitimbang mo yung sitwasyon, ayan. Pwedeng may mga ganong bagay na ina-analyze mo, tinitimbang mo yung sitwasyon. Or gagawa ka ng decision. Ano yung pinaka-fair, pinaka-tama, balancing decision pagdating dito sa sitwasyon na to or issue na to kung meron man. Pwede ring itong cause and effect. So, kung anong ginawa, may mga consequences yun. Okay? Yan. Pwedeng life is treating you fairly now. Kung dati unfair yung feeling mo, unfair yung mga nangyayari sa'yo or may mga tao ba naging unfair sa'yo. Pwedeng ito, makukuha mo kung anong deserve mo. Makukuha mo yung justice na deserve mo or yung manunumbalik yung balance and fairness sa buhay mo. And tignan na natin yung love life mo. Ano to? Laid up. Meron kang laid up. Meron kang all the feels. Meron ka ring squad. And super size me. Tignan lang muna natin kung ano ba yung meron dito. Okay, so kung may kakonect ka man tao dito, nakikita ko na malalim yung feelings mo para sa kanya or vice versa or both of you. Pwede naman to. Ito na yung feelings Pwedeng nahuhulog ka na sa kanya, lumalalim na yung connection ninyo. Meron kayong malalim na soul connection. It could be your soulmate. Kasi komportable ka dito sa person na to, mabilis na hulog ang loob mo, malalim yung feelings mo sa kanya, compatible kayo, may soul connection kayo, no? Wow! So, may mga intimate moments kayo nito, itong person na to. Pwede may mga nangyayari sa inyo. Yung intimacy ninyo, feel ko lang is malalim Hindi lang siya sa SEX, hindi lang siya sa kama. Kasi nga, parang soulmate mo to. Or kahit walang nangyayari sa'yo, pwedeng LDR to, pwede rin namang hindi. Basta feeling mo lang itong tao na to, kahit hindi kayo mag-SEX, is malalim yung feelings mo sa kanya, malalim yung connection ninyo. So, hindi kailangan physical. Oo. Pwede nga, ang soulmate mo yan. Pwedeng na-meet mo na, pwedeng hindi pa, pwedeng malayo siya sa'yo, pwedeng LDR kayo. Okay, so parang, kung single ka, Pisces, makakahanap ka ng person na kapareho mo ng soul. It could be your soulmate or twin flame. Ayan Soul tribe soulmate, soul connection. So, feeling ko lang, kung single ka, kung paparating pa lang sa ito, maswerte ka kasi ito yung connection na hindi lang puro SEX o kama. Malalim siya. And magiging kayo, komportable agad kayo sa isa't isa, mapipil nyo kagad yung malalim na connection kahit na walang nangyayari sa inyo sa kama. Okay? Ewan ko na-explain ko yan.
So, you cannot have enough of this person. Ayan, feeling ko lang. Or, meron ba ditong, pleaser sa inyong dalawa? Sino dito? Sino dito yung, ini-indulge niya yung partner niya? Sobra magbigay? Oo. Sa relationship, siya yung pleaser sa inyong dalawa. Binubusog ka binubusog ka na itong person na itong ikaw yung binubusog niya o siya yung binubusog mo ng pagmamahal, basta ng mga bagay, excessive something na sobra yung binibigay, attention man ito, pagmamahal or what. Tignan na natin ano pa yung ibang payo ng cards sa iyo, Pisces. Uy, may mga helpful people dito. Pwedeng may mga makakatulong sa'yo sa sitwasyon mo, whether nanghihingi ka o hindi. Pwedeng may mga kusang tutulong sa'yo dito. Ano pa? Wow! Meron kang gagawin na magiging successful, Pisces. Ayan, it could be a successful project. Or kung ano man itong gagawin mo na basta success will be coming to you. Last, improving health. Pwedeng iba dito mas nagiging health conscious na kayo. Ewan ko, meron ba kayong binabago sa katawan nyo, sa diet, sa lifestyle ninyo. Or basta you are improving your quality of life, whether sa health ito, sa relationships, kumbaga, gusto mo mas healthy na, ina-avoid mo na yung mga toxic na tao or toxic na, basta mga bawal sa health, unhealthy health habits or mga unhealthy connections. Yan. And, tignan na natin yung clean living ka na ngayon, parang ganun. Tignan na natin yung closing message para sa iyo, Pisces. Ayan yung nahugot natin. Parang twin. Dalawa sila. So, yung pinaka-message sa iyo, closing message, spend as much time with your loved ones as possible. It's time you'll never regret and time you'll never get back, Pisces. Kailangan mong maglaan ng oras sa mga loved ones mo. Hanggat meron kang time, kasi ito yung time na pag alam mo yun, lilipas and yung time, pwedeng maiksi lang yung time natin, pwedeng mahaba, who knows, kasi hindi na babalik yung mga time na nawala. Halimbawa, may anak ka, habang bata yung mga anak mo, mag-spend ka ng time, quality time sa family mo, sa loved ones mo, kasi hindi tayo forever na nandito and hindi rin sila forever na bata and hindi rin sila forever na nandyan. Okay, mga anak mo man yan or hindi. I love you, Pisces. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Alua, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.